ginagawa ng Committee on Special Concern for Children para matrain ang individual members nito at mapalawak lalo ang pagbibigay ng proteksyon para sa mga bata. Nagbabalik po ang Justice on Air. Kanina po naitanong natin ang ating mga guest dito kung ano po yung ginagawa ng Committee on Special Protection of Children para po ma-train yung mga individual members po at saka syempre paano pa po mapapaigting din yung training din po ng mga miyembro nung komite. Ma'am, ano po mga ginagawa ninyo? Actually, we have developed a protocol wherein we define the function of all pillars in the justice system para hindi nag-overlap. So we have consultation, validation, and this protocol was already launched and we will have our training sa Yolanda affected areas. Ang priority namin, and we will have this coming July 22. No? And then aside from that, Localization. we also have that localization wherein we strengthen the child protection structures and mechanism in the community level up down to the barangay. That's it. And then of course Director Monica can give details on what we are doing. How often do you conduct these kinds of kung mga barangay captain, syempre kailangan din nila ng konting knowledge about mga abuso na ganyan dahil usually dun tatakbo, di ba ma'am, pag may mga away pamilya or whatever. Yan yung mga BCPCs natin. So, ang thrust din ng CSPC under Yusek Leia at this time is strengthening talaga yung local structures, no? Para na capable sila, no, to deal with situations like that. So, namimili kami ng mga areas kung saan mataas ang incidence of child abuse, especially yung mga areas ng mga tourism areas, no, na talagang syempre sa mga beaches, sa Boracay, Galera, etc. Talagang yun ang mga pinupuntahan namin, tama ka kasi para talagang ma-empower din namin yung local authorities, no, on how to deal with children and yung mga perpetrators, of course, no. And then kami naman on our part, we also continuously capacitate yung mga prosecutors namin, yung mga social workers on the child-sensitive way of handling children's cases, no? And then there are also times na pupunta kami, na ini-invite kami abroad ng mga UN bodies like UNICEF, na yung mga UNODC, na to also help us, like kami, we go there, kunyari, come up, help formulate yung international talaga ng mga model strategies, no? On standards on how to deal with child abuse, no, and child protection. So, yun yung ways na hindi lang ang ating service dito, standards are also benchmarked against international standards kasi gusto natin din ng quality na serbisyo sa mga kabataan natin. Ma'am, merong mga nagtatanong sa amin pag nagpupunta, during ikonsulta mo na mga na segment namin, ng mga barangay captains, etc. Minsan nalilito sila kapag ano daw gagawin dun sa mga naabusong bata. Diba? Ang lagi namin sinasabi, tumawag sa DSWD. Tama naman po ba yun? Oo, tama po yan. Tapos kunwari may nahuli silang bata na gumagawa ng isang krimen or in conflict with the law, ano pong gagawin nila? Sabi ko rin, tatawag din sa DSWD para magkaroon ng report doon. Tama po yun. Ayan. Yun. Kasi minsan hindi na lalaman nila kung on that part. No? So it's very important na matrickle down yung knowledge sa kanila. Ma'am, doon po sa mga ginagawa ng komite, how do you benchmark? Paano po namin malalaman na kayo po ay successful? Ano pong mga indicators of success ng komite? Actually, may grupo kami among ourselves na bumababa din at nag-i-evaluate. Meron kaming mga criteria and then we even award them for like the best barangay for child protection. And then we also use the criteria noon ng local, ng DILG. May mga ganun kaming ginagamit. And then we also have programs na environmental scanning muna kami. Ano ang baseline ng child protection sa area, and then we put our services, and then later
we go back and evaluate kung ano naging effect ng services Okay. namin. Ma'am, para po dun sa mga gustong kumontak po sa Committee on Special Protection on Children para po either makaalaman pa po ng mas marami o magsumbong po no, ng mga nangaabuso, saan po matatagpuan kayo at saka paano po kayo makokontak? Sa Department of Justice, sa office ko, ang trunk line naman namin sa DOJ is 523-8481-289. But they can also contact other members. So as I've said, we have NBI, DILG. So DILG, that includes the local government. Yes. Sige po, maraming salamat po para sa ating mga manonood na maraming nalaman. Maraming salamat po sa inyong mga shinare po sa amin ngayon and good luck po sa Committee on the Special Protection on Children. Yan po ang ating programa ngayong gabi. Maraming salamat po ulit mga kasambahay sa inyong pagtutok dito po sa Justice on Air. Sana po malinaw na po sa atin kung ano-ano at paano natin ipaglalaban ang karapatan ng ating mga anak at mga bata. Siyempre katulong ang Committee for the Special Protection of Children. Nandito lang po sila mga kasambahay. Ang kailangan lang, lumapit tayo. Alang-alang na din po sa kapakanan ng mga bata na alam po naming malapit sa ating mga puso. Ako po si Attorney Reggie Tongol, nagsasabing basta't alam natin ang ating karapatan, maaari nating makamit ang katarungan sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. This is your program. This is Justice on Air.